Magandang araw sa iyo. Ngayon, may susuriin tayong isang sitwasyon na, alam mo yon, puno ng personal na drama at kasabay nito isang napakakomplikadong legal na laban. Pag-uusapan natin ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Base ito sa mga materyales na nakuha natin, meron ditong mga detalye tungkol sa buhay niya sa loob ng detention facility sa The Hague, lalo na nitong nakaraang Pasko, at kung ano na rin ang takbo ng kaso niya. Ang mission natin dito ay himayin ang lahat ng ito mula sa lungkot ng isang Pasko sa kulungan hanggang sa pinakasusing detalya ng mga legal na argumento. Gusto nating maintindihan hindi lang kung ano ang nangyayari, kundi bakit mahalaga ang bawat kaganapan. Sige, simulan na natin. Tama. At para maging malinaw ang pagsusuri natin, hahatiin natin ito sa tatlong pangunahing bahagi. Una, titignan natin yung larawan ng kanyang pang-araw-araw na buhay sa The Hague, yung mga personal na pagsubok. Pangalawa, sisilipin natin yung pinakapuso ng kanyang legal na depensa na nakasentro sa issue ng jurisdiction. Yung kapangyarihan ng korte, di ba? Eksakto. At pangatlo, pag-uusapan natin yung kanyang kalusugan na siyang naging, kumbaga, susi sa pag-asa para sa isang interim release. Pansamantalang paglaya. Oo, pansamantalang paglaya. Sige, unahin natin yung pinakamakataong aspeto, yung buhay sa loob. Inilalarawan dito yung unang Pasko at bagong taon niya sa detention. Ano bang sinasabi doon? Tiyak na malayo sa normal na Pasko ng Pinoy, no? Sobrang layo. Napakalinaw ng paglalarawan dito actually. Isipin mo, sa mismong araw ng Pasko, Disyembre 25, at sa bagong taon, bawal ang bisita. Talaga? Oo, mag-isa lang siya. Nakabisita raw ang ilan sa pamilya niya tulad ni Kitty Duterte pero besperas lang, Disyembre 24. Okay. So sa madaling salita, sa mga pinakamahalagang sandali, wala siyang kasamang pamilya. Binabanggit dito na umaasa yung kampo niya na sana yun na ang una't huli niyang Pasko sa loob. Grabe. At dito parang may punto na mas malalim pa sa lungkot, di ba? Parang ipinapahiwatig sa mga binabasa natin na may tanong tungkol sa karapatang pantao. Pero di ba yun ang inaasahan sa isang international high security facility? Iba talaga ang patakaran doon para dito sa Pilipinas. Magandang punto yan. Hindi direktang sinabi kung bakit ganun ang inaasahan nila, pero ang ipinapahiwatig ay siguro panawagan para sa isang mas makataong pagtrato, lalo na't isinasaalang-alang yung kultura. Para sa ating kasing mga Pilipino, ang Pasko pampamilya yan, di ba? Oo naman. Tungkol pangait niyan, kahit paalinsunod sa patakaran, ay may bigat. At hindi lang yan, may isa pang detalya na kapansin-pansin dito. Ano yun? Tungkol sa pagkain. Oo, nabasa ko yan. Anong issue dun? Isipin mo yung mga pagkaing nakasanayan niya, yung mga comfort food niya, kumbaga. Munggo, tinola, paksiw na isda. Mga pagkaing Pinoy. Oo, hindi raw pinapayagan. Ang taning opsyon lang niya ay yung standard na pagkain na galing sa detention facility. At hindi lang to usapin ng panlasa eh. So, hindi siya pwedeng magpaluto o magpadala? Mukhang hindi. At ang pagkain kasi para sa marami, konektado yan sa tahanan, di ba? Sa normalidad. Ang pagalis niyan tapos isabay mo pa yung matinding lamig sa dahig na hindi niya kinasanayan? Oo nga. Inilalarawan dito bilang isang bagay na unti-unting umuubos sa lakas at kalusugan niya. So, yung nabubuong larawan pala dito ay hindi lang tungkol sa physical na pagkakakulong. Parang may isang uri ng cultural at psychological isolation na nangyayari. Eksakto. Yun yung salita. Isolation. At ang fascinating dito ay yung contrast. Anong contrast? Sa loob, inilalarawan siyang nangihina, nalulungkot. Pero sa labas ng detention center, may ibang kwento. Kahit daw nagyayalo ng panahon sa The Hague, may grupo raw ng mga Pilipinong taga-suporta na hindi umaalis. Wow! Oo, nagdadala raw sila ng mga bandila, nagdadarasal, para bang isang maliit na piraso ng Pilipinas ang dinala nila doon para iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ito yung human element na madalas hindi nababalita. May panawagan pa nga ang abogado niya na magpadala ng mga Christmas greetings para basahin niya. Okay, habang nangyayari lahat yan sa personal niyang buhay, yung lungkot, yung pagkain, yung lamig, may kasabay na mabigat na laban sa korte dito na tayo pumunta ngayon.
Ano ba yung pinakamainit na issue sa kaso niya? Ang buong kaso sa ngayon ay umikot sa isang napakalakas na salita, jurisdiction. Jurisdiction. Ito yung pundasyon ng buong depensa nila. Simple lang ang argumento. Walang karapatan o kapangyarihan ang International Criminal Court na litisin ang kaso laban sa kanya. Okay, so para maintindihan nating lahat, ang sinasabi ba dito parang may dalawang pinto? At itong jurisdiction, ito yung malaking pinto na kapag nabuksan nila, takos ng buong kaso. Parang shortcut palabas. Perfectong paglalarawan. Yan na nga. Ito talaga yung todo o wala na laban nila. Na-deny na to sa unang level sa pre-trial chamber. Na-deny na pala. Oh, kaya ngayon, lahat ng pag-asa nila nakasalalay sa apela sa mas mataas na appeals chamber. At malinaw na sinasabi dito yung dalawang posibleng resulta. Kapag nagalo sila sa apela, ibabasura ang kaso, uuwi na siya. At kapag natalo, Tuloy ang paglilitis, dito na talaga magkakaalaman. at may isang detalye dito na parang nakakakuha ng atensyon ko. Binanggit na yung appeals chamber, humihingi pa raw ng karagdagang komento mula sa lahat ng panig. Anong ibig sabihin yan? Senyales ba yan ng kahit ano? Isa yang napakahalagang obserbasyon. Sa mundo ng batas kasi, hindi yan basta-basta. Kapag ang isang korte, lalo na sa level ng appeals chamber, ay humihingi ng dagdag na paliwanag, ipinapakita nito na hindi nila minamadali ang desisyon, seryoso nilang pinag-aaralan ang bawat anggulo. So, good news ba yan para sa depensa? Oo, pwedeng good news. Para sa kampo ng depensa, pwedeng sabihin na, uy, bukas ang isip ng mga hukom sa argumento natin, hindi pa ito sarado. Pero para sa prosecution, kailangan nilang mas patibain pa ang kaso nila. Gets. Okay, malinaw yan. Bukod sa malaking laban sa jurisdiction, may isa pang legal na daan na sabay nilang tinatahak, di ba? Ito yung tinatawag na interim release. Paano to naiba? Kung yung jurisdiction ay tungkol sa kapangyarihan ng korte, itong interim release o pansamantalang paglaya ay mas personal. Hiwalay itong motion na ang basehan ay hindi yung kaso mismo, kundi yung kalagayan ng akusado. Yung kalusugan niya. Eksakto. Ang isinusulong nila ay yung kanyang pisikal at medical na kondisyon bilang dahilan para pansamantala siyang palayain habang nagpapatuloy yung pagdinig. At tulad ng sa jurisdiksyon na deny na rin ito, pero hindi sila sumuko. Umapela ulit sila. So parang may parallel na laban na nangyayari? Oo. At dito pumapasok ang isang meganismo sa ilalim ng Rome Statute, yung batas na nagtatag sa ICC na nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Meron daw provision para sa mandatory review ng kalagayan ng isang nakakulong kada 120 na araw. Every 120 days. Oo. Ibig sabihin, hindi ito one-time decision lang. Bawat 4 na buwan may bintana ng pagkakataon para muling buksan at suriin ang isiling niya para sa pansamantalang paglaya. So, direktang konektado pala ito sa kalusugan niya. Ito yung tulay mula sa legal na argumento pabalik sa personal niyang kalagayan. Ano ba ang eksaktong sinasabi ng mga materyales tungkol sa kondisyon niya? Inilalarawan siya dito gamit ang mga salitang, malinaw at direkta, matanda, mahina, at meron ng mga datihang kondisyong medikal bago pa man siya dalhin sa deheg. Okay. So, may mga maintenance medicines na siyang iniinom ngayon. Idagdag mo dyan yung stress ng pagkakakulong, yung pagbabago sa pagkain, yung lamig. Ang argument no ay lahat ng ito pinagsama-samang nagpapapalala sa kalagayan niya. Sandali, parang may hindi nagtutugma para sa akin. Nabanggit kasi dito na isang medical panel na binuo mismo ng ICC ang nagsuri sa kanya. At ang deklarasyon ay siya ay fit to stand trial. So, paanong sasabihin ng mga doktor na kaya niyang humarap sa paglilitis pero yun din ang gagamitin nilang basehan para hilingin na palayain siya? Parang magkasalungat, di ba? Puno ng pag-asa ang lahat. Dahil tama ka, sinabi nga ng medical panel na siya ay fit to stand trial. Pero mayroon silang isang collateral finding. Isang karagdagang natuklasan na marahil ay hindi nila sadya o hindi nila pangunahing hinahanap. Collateral finding. Ano yon? At ano yung finding na yon? Natuklasan din ng medical panel na siya ay, at pakinggan mo to,
too old to influence or even intimidate witnesses. Wow! Ulitin ko, masyado na raw siyang matanda para impluwensyahan o takutin ng mga testigo. Teka. Linawin natin to para sa iyo na nakikinig. Ang mismong medical team ng korte na siyang inaasahan mong magpapatibay na kaya niyang humarap sa kaso, ay siya pang nagbigay ng dahilan para posibleng palayain siya pansamantala. Anong klaseng kabalintunaan yan? Ganyan na nga, isa yan sa mga pinakamalaking ironies sa kasong ito. Dahil ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tinatanggi ang interim release ay yung panganib na baka influensyahan ng akusado ang mga testigo. Oo, para hindi masira yung kaso. Eksakto. Ngayong may official na pagsusuri mula mismo sa mga eksperto ng ICC na nagsasabing mukhang hindi na niya yun magagawa dahil sa katandaan niya, para kang binigyan ng gintong argumento. Ito na yung alas nila. Ito ngayon ang hawak ng kanyang mga abogado para sabihing, tingnan ninyo. Ang isa sa mga pinakamalaking pangamba ninyo ay wala na, ayon mismo sa inyong mga doktor. Kaya pala ganun na lang ang pag-asa nila sa apela para sa interim release. Kasi ang ebidensya nila ay hindi galing sa sarili nilang doktor, kundi sa mismong team ng korte. Oo, napakatibay na pundasyon yan para hilingin sa mga hukom na baligtarin yung naunang desisyon. Inihahambing pa nga ito sa sistema dito sa Pilipinas kung saan ang edad at kalusugan ay madalas na mabigat na konsiderasyon, di ba? Totoo. Ang pagkakaiba lang, dito, ang bigat ng ebidensya ay galing sa wika nga kalabang panig. Kung bubuuin natin ang lahat ng impormasyong ito, isang napakalinaw na larawan ang mabubuo. Sa isang banda, meron kang isang dating pangulo na dumaranas ng personal na paghihirap sa isang dayuhang kulungan. Malungkot, may sakit at pinag-akaitan ng mga simpleng bagay. Sa kabilang banda naman, meron kang isang pangkat na mga abogado na agresibong lumalaban sa dalawang magkaibang larangan. Ang pinakakapansin-pansin dito ay kung paano nagkabuhol-buhol yung personal at legal. Yung takeaway dito ay ang pag-asa ng kampo niya ay hindi lang nakasandig sa mga abstract na legal na provision. Ang pinakamalaking pag-asa nila nagmula sa isang napaka-espesipikong medical finding. Isang detalye na hindi inaasahan at galing mismo sa sistema ng ICC. Ipinapakita nito na ang laban na ito ay hindi lang usapin ng may kasalanan o wala. Ito ay isang laro ng estratehiya, pasyensya, at kung minsan, Swerte! oo, swerte. Bilang pangwakas na ideya para sa iyo na sumusubaybay dito, itong natuklasan ng medical panel na siya ay fit to stand trial, pero kasabay nito ay too old to influence witnesses, nagbubukas ito ng isang mas malaking tanong, at lampas pa ito sa kaso niya. Isang tanong para sa anumang sistema ng hustisya sa buong mundo. Paano mo binabalanse ang marubdob na paghahangad ng katarungan para sa mga nakaraang aksyon laban sa kasalukuyang realidad ng katandaan at humihinang kalusugan ng isang akusado? Saan ang linya? At kailan maaaling ang mismong proseso ng paglilitis ay nagiging isang uri na rin ng parusa na hindi na angkop sa makataong kondisyon ng isang tao? Isang bagay na sulit pagnilayan.